afternoon, Ma'am Mariel. This is our output. Good day everyone, I am Edlin Abubu together with my members or group mates Sharnel Otris, Dexter Fabro, Andrew Fernandez, and Richard Caralipio. We are from the College of Education under the course of Bachelor of Physical Education. Now we are conducting an interview about the experience of students and using digital tools or non-digital tools, and they will going to compare and contrast what is the most effective, which is the digital tools or the using of the non-digital tools. Afternoon kuya, pwede po ba namin kayong kuhanan ng interview? Sige lang. Bago po namin kayo tanungin, tanong muna po namin kung anong course kayo and pangalan po. Ang course ko is BSEMT, Bachelor of Science and Electromechanical Technology, and my name is Julius Arden Ocampo. Naka-experience ka na din po ba ng online class? Opo. Okay, tama. Ito po yung itatanong namin sa'yo. What is your experience during online class? How you compare your experience in online class and face-to-face classes? Compare sa online class, yung medyo mas madali yung paggawa ng requirements or assignments kasi mas nakagamit ka ng internet. Yun, tsaka yung sa ngayon naman, ngayong face-to-face, syempre medyo mahirap kasi kailangan mo nang makinig sa teachers, sa discussion ng teachers. Tsaka magagamit mo pa rin naman yung internet, pero limited na yung time mo paggamit mo ng internet. Okay, may follow-up question po tayo. Is it online class are more effective than face-to-face class, and why? Ano pa ulit yung question? Is it online class are more effective than face-to-face class, and why? Sa tingin ko, no. Why? Kasi pag face-to-face, mas mahasa yung parang mas magamit mo yung utak mo, tsaka siyempre nagtuturo yung mas maintindihan mo yung tinuturo ng teacher mo, ganun. Tsaka mas may improve mo yung mga skills mo sa actual kaysa sa online. Ayan. Okay. Thank you po kuya sa pag-allow sa amin na mag-interview. Yan po. Good afternoon kuya. Pwede po ba kami mag-interview sa'yo? Sure. Okay lang. Okay. Before po namin itatanong yung pinaka-main focus po namin dito sa interview na to, pwede po ba namin tanungin kung anong course po kayo and name? Ako si Andre Reynante from BSEMT 3rd year. Okay, thank you po. Simulan na po natin yung questions. What is your experience during online class? How you compare your experience in online class and face-to-face classes? So sa una, dun sa about sa online class natin, siyempre na-experience namin nung first year ang pagkakaroon ng online class, at ang isang naging problema doon is dahil na rin sa internet connection. Pero ang advantage nun is naka-stay at home lang tayo for safety. At sa face-to-face naman is mas mabilis lang tayong matuto since actual yun, at lalo may mga laboratory na kailangang aralin. Mas mabilis mong catch up yung mga lessons at mas mabilis mong maaral. May follow-up question po tayo. Is it online class are more effective than face-to-face class, and why? Para po sa akin, mas effective pa rin po ang face-to-face since simula nung nag second year, third year college kami, mas mabilis kaming natuto sa kung sa course po namin, mas mabilis kami natuto about sa mga wiring at ibang topic na tinatakal sa course namin compared noong online class namin. Okay po. Thank you po kuya sa pag-allow sa amin na ma-interview ka. Ayun okay po. Thank you rin. Pwede ka po ba namin ma-interview kuya? Bago po namin simulan interview kuya, pwede po ba namin matanong kung ano pong course and name nyo po? BSME Care Campus. So ito po yung question namin kuya. What is your experience during online class, and how do you compare your experience in online class and face-to-face classes po? Ang masasabi ko lang sa online class is napakahirap niya, lalo na sa
time management. Kasi iba yung nasa bahay ka, tas may pinapagawa pa. And then expensive din siya kasi lalo na yung mga students na iba nagpapaload pa. Ayun. So ito po yung follow-up question ko. Is it face-to-face are more effective than online class? Mas malayong effective yung face-to-face classes kaysa sa online class kasi iba pa rin yung presensya pag nasa classroom ka. May teacher, mafe-feel mo yung connection din yung dalawa. Mas madaling matuto compare sa online class. Thank you. So, hi, good afternoon po. Pwede po ba namin kayo ma-interview? Yes, okay lang. Ano pong pangalan nyo and course? I'm Remo Ramos. I'm from Bachelor of Physical Education. Okay po. So, this is our question. What is your experience during online classes and how you compare your experience in online class and face-to-face class? Experience ko sa online classes, honest answer lang. Mahirap siya kasi matrabaho and marami siyang negative impact din. Kasi nandun ka sa loob ng bahay tapos maraming pangit na background, iba-ibang klase ng background. Tapos hindi ka nakapag-focus kasi minsan utusan ka, gano'n. Tapos, experience sa online class And face-to-face class? Sa face-to-face class naman, para sa akin, better yung face-to-face class compared to online class. Kasi pag sa face-to-face class, bukod sa may baon ka, syempre, binibigyan ka ng allowance, nami-meet mo yung mga friends mo din, nakakasama mo sila araw-araw. Ganun. Tapos, yun, bibigyan kayo ng memories, mga ganun. So, para po sa inyo, mas prefer nyo pong face-to-face classes kaysa po sa online class? Oo. Para sa akin talaga, mas gusto ko yung face-to-face class kaysa sa online classes. Tsaka mas matututo ka kasi pag face-to-face class Okay po. Ano po yung mga tools na ginagamit nyo po during online classes? Online classes, more on cellphone kasi nung time na yun cellphones, tapos mga apps para sa modules and like Google Classroom, gano'n. More on cellphone talaga. May yung pong face-to-face classes, may napansin po ba kayong pagbabago or nalimitahan po ba yung paggamit nyo ng mga gadgets like that? Pagdating sa pagbabago, marami talaga akong na-observe. Kasi, syempre, pag kinumpare natin yung nasa bahay lang compared to talagang actual na nasa school, mas malaki talaga yung impact nun sa akin. Maraming pagbabago. And pagdating naman dun sa, ano yung isa? Yung mga ginagamit mo pa rin po bang apps during online class, nagagamit mo pa rin ba? Pagdating naman doon, nagagamit pa rin like cellphone. Pero para sa akin, hindi ko masasabing na limitahan yung paggamit kasi nga pagdating kasi sa face-to-face, parehas kailangan pa rin natin ng cellphone minsan for researching gano'n for other activities. Okay, thank you po sa pag-alok ng interview po namin. Okay, ganyan. So, good afternoon po. Pwede po ba namin kayo ma-interview? Yes, of course. Ano pong name nyo and ano pong course? My name is Elmore Pantil from NIPED 2B. So, this is our question. What is your experience during online classes and how you compare your experiences during online class and face-to-face classes? Ang experience ko sa online class is struggle kasi hindi naman lahat malakas yung internet and ang hirap maka-cope up sa mga lessons and ang hirap mag-base lang sa mga Googles ganun. Mas iba pa rin yung matututunan natin sa classroom. Yes. So, para po sa'yo, ano po yung mas prefer mo or yung mas effective? Yung online class ba or yung face-to-face class? Para sa akin, ang mas effective is face-to-face classes because makakabuo tayo ng mga friendships and through face-to-face. Marami tayong may encounter na mga new knowledge
hindi lang sa loob ng bahay, kundi sa labas ng ating comfort zone. So ano po yung mga ginamit niyo pong apps or tools during online class? Ang mostly na nagagamit is, sa amin noon is Google Meet and Zoom. Yun lang. Para po sa inyo, mas natututo rin po ba kayo sa or nagiging din po kayong knowledge nyo nung online class pa? Through online classes, ang hirap. Para sa akin, mahirap kasi self-study ka and hindi enough yung pagsa-search lang sa Google para matuto, ganun. Iba pa rin yung makikita natin actual, ganun. Lalo na sa atin, we are physical education. Kailangan natin gumalaw-galaw, ganun. Yes. So, thank you po sa pag-alok. So, kuya, pwede po namin pa kayo ma-interview? Yes. So, ano pong pangalan nyo at course nyo po? Crystal Salting from BPED 2. So, na-experience nyo na po ba yung online classes? Yes. So, what is your experience during online class and how you compare your experience the online class to face-to-face? Where sa online class, where you can experience a lot of cheating, wherein you can search a lot of ideas in the Google, while the face-to-face learning is very specific and it's more concrete than the online learning. So, ano yung mas effective sa'yo? Online class or yung face-to-face? For me, it's the face-to-face because we can earn a lot of knowledge from our teachers, and we can socialize. We can enhance our social skills. So, thank you for participation, kuya. So, kuya, pwede po ba namin kayo ma-interview? Yes po. So, ano pong pangalan nyo at section nyo po at course nyo? Kevin Kilop Gomez, BPED 2B. So, yung question po is, naka-experience ka na po ba ng online class? Yes, when I was grade 12. So, what is your experience during online class and how you compare your experience in online class and face-to-face classes? Sa akin, sa online class, mahirap siya kasi first of all, yung signal, yung data na gagamitin mo, mahirap sa bulsa, mahirap din intindihin yung mga discussion ng mga teacher. Then sa face-to-face class naman, mas madali kasi nai-interact mo yung teacher at natatanong mo siya ng personal, ng walang choppy-choppy. So, ano yung mas effective sa'yo? Yung online class or yung face-to-face? For sure, for me, face-to-face po. So, ano yung mga ginamit mong apps or digital tools nung nag-online class? For me, Zoom, Google Classroom, and yun lang. So, thank you for participation po. Thank you so much. Ay, pwede ka ba naming ma-interview? Sige pa. Anong pangalan mo? Prince Rysel Matante Benitez po. Anong grade ka na? 3 po. Grade 3. So, na-experience mo naman siguro yung online class, di ba? Opo. So, ano yung mga na-experience mo during online class? Ang na-experience ko po, nakita ko na po lahat ng mga classmate ko, pero yung mga iba pa po hindi. Minsan-minsan po yung mga teacher, ganun po. At yun lang po. Yun. Mahirap ba para sa'yo yung online class? Hindi naman po, kasi every Monday lang po kami kasi noon nag-online class. Okay. So, nung face-to-face classes, ano naman yung mga na-experience mo? Na-experience ko po yung nakikita ko na po yung mga classmate ko sa totoong buhay, kasi akala ko po noon, hindi po talaga. Tapos, nakita ko na din po ang teacher ko po, tapos nakita ko na din po itong school na po, at nag-aaral na din po ako ng face-to-face. At excited po kasi ako noon mag-face-to-face. Okay. So, naalala mo pa ba yung mga apps na ginamit mo dati nung nag-online class ka pa? Hindi na po. Ay, hindi mo na maalala. Pero ngayong face-to-face classes, di ba yung ano na yung mga ginagamit mo na sa pag-aaral? Di ba dati nung online class, lagi na lang cellphone yung ginagamit or computer, di ba? Ngayon, ano nang ginagamit niyo sa classroom? Ang ginagamit na namin, yung
mga books. Books. Tapos nagsusulat na din po kami. Kasi po noon, hindi po talaga kami nagsusulat. Nag-ano lang po talaga kami. Nagre-read lang po talaga. Hindi po talaga. Tapos, natitesting ko na din po yung mga pinangata po ate. Sige, okay lang. Sige, thank you. Thank you. Sige po. Pwede ko po kayo ma-interview kuya? Okay na. Pwede mahingi po ang pangalan mo at saka section at course. Justin Edward Valdez from Engineering Department po. Second year kuya. Salamat kuya. Pwede po kayo matanong sa mga sumasunod na tanong na ito kuya? Sige lang po. Okay, first, for you, what is your experience during online classes? How do you compare your experiences during online class and face-to-face classes? Nung online class, mas mahirap siya kasi hindi mo masyadong maintindihan like internet interruption or parang buggy yung server. Pero compare mo sa face-to-face na mas interactive siya sa students and mas naiintindihan ng students yung mga lessons. Tsaka mas enjoyable siya pag face-to-face. Okay. Next question kuya. For you, what is more effective on online class or face-to-face class? For me, it's face-to-face kasi gaya nga ng sinabi ko kanina, mas maintindihan ng students yung lessons niya compare sa online class. Like sa online class kasi, pwede siyang module lang and may tendency na yung mga students is di mag-aaral ng mahigit. Sige. Now for the follow-up question. For you, is it effective for online classes and why? Is it more effective or why? And why? Sa akin, hindi. Kasi pwedeng mag-slack off yung mga students if online class compared mo sa F2F na talagang bantay sarado siya ng instructors. Sige, salamat kuya. Thank you. Okay, good afternoon po. Good afternoon. Ano yung pangalan mo na ulit? Ang pangalan ko po ay si Ivan de Marie P. Reyes. Grade 6 po ako, tas 12 years old po. Okay, thank you. And which is inalaw mo naman na po kaming mag-interview sa'yo. Sisimulan na po natin yung pagtatanong. Ito po yung tanong namin sa'yo. What is your experience during online class? How you compare your experience in online class and face-to-face class? Mas effective po yung face-to-face class kasi po mas malalim po ng masyado kaysa po sa online class. Kasi po kapag online class paminsan po hindi po mag-gets, like hindi po ma-learn ganun. Plus, yun lang po. Kumbaga, hindi na ibibigay ng maayos yung informations through online. And kumbaga yung sagot mo mas effective ang face-to-face class kasi nga mas nakikita mo na din, mas naririnig mo na ng maayos yung mga instructions. Ayan. And tanong ko sa'yo, ano na yung mga digital tools na na-experience nyo gamitin during your online class? Yung Google po na tas yung FaceTime po. FaceTime and Google Meet. Opo. And Zoom. Opo. Ayun. So, which is nasagot mo naman na po yung tanong namin. We would like to thank you for allowing us to interview you. And thank you. As a group, we would like to conclude the responses of our respondents. To make it easy, we base it according on their personal or true experiences during the pandemic, like online classes, so that they are able to understand what is digital and non-digital tools according on their experiences on their online classes. According to our respondents, they compared and contrast what is more effective, it is online class or face-to-face class. But based on their answer, the most effective and efficient to use is face-to-face class. So that we conclude, most of them is agreed on non-digital tools according on their experiences during their face-to-face class, unlike the online classes. Pag sinabi kasi natin non-digital tools, ito yung mga nahawakan natin physically. Then yung mga informations na nandoon is very common and specific na lang. And kapag sinabi naman natin digital tools, ito ay yung mga online platforms and yung mga informations that is very broad and hindi ka lang sa isang site na pwedeng tumingin ng mga meanings or etc.
As a group naman, para sa amin, mas agreed kami ngayon sa digital tools. Kasi if we going to compare or base it in today's generation, mas engaged tayo sa technology. Kasi kung iisipin natin, ang mga information ay nandun na lahat sa internet. And that's all. Thank you.